Okay guys, welcome back to another short vlog. And gusto ko lang pong i-address yung mga questions or dami na po kasing nagko-comment na wala na talaga mag-a-approve sa akin, lagi akong reject, paano kaya ma-approve? So, let's just say, ano yung reasons kung bakit nare-reject tayo? Okay, number one is dun sa mga loan apps na hindi legit. Yung mga loan apps na illegal. Yung mga loan apps na hindi rehistrado sa SEC. Nang-re-reject sila dahil there's a big possibility, advance na ako mag-isip, there's a big possibility na nangunguha lang sila ng information natin at gagamitin nila yon for malicious purposes. Baka to gain access sa ating mga e-wallet. Kasi remember, yung mga binibigay nating information doon, especially our valid IDs, are possibly the same information na nasa mga e-wallets natin, kaya sila nang-re-reject. Number two, doon sa mga loan apps naman na legit, okay? Very self-explanatory na siguro kung bakit nare-reject tayo sa mga hindi legit na mga loan apps. Bakit ako reject? Well, sad to say ha, and this is based on my personal experience. Sa dami ko na na-experience sa mga online loan platforms, may mga ola lang talaga legit na for some reason, ayaw nila sa number mo. And it's either we reach out to their customer service, makipag-ugnayan tayo sa customer service para malaman kung anong nangyari, pero usually hindi naman nila nasasabi yun kung bakit ayaw nila sa number natin. So, if that's the case, move on na lang po tayo. Dahil ayaw nila sa number natin, AI, depende yan sa credit checks nila. So, don't worry guys, kasi kung alaga mo naman yung credit history mo, there are options. So, kung ayaw talaga sa'yo ng isang app, move on na lang tayo sa isang app. Okay, so now let's move to another reason. Bakit tayo nare-reject? Well, let's start with the obvious. Baka yung ID mo, yung pagkaka-picture ay blurred, may glare, may mga natatakpan, or yung ID mo ay photocopy. So, pag sinabing valid ID yung isubmit, valid ID yung isubmit. At kung hindi po kabilang yung ID mo sa mga IDs na tinatanggap ng legit loan app na yan, huwag mong pilitin. Kasi every time nag-a-apply ka sa mga loan apps at na-reject ka, sinasayang mo yung chances mo. So, do it right the first time. Another reason kung bakit tayo na-reject is credit history. So, yung credit history kasi yan po yung nagpapakita sa mga online loan platforms na tayo'y karapat-dapat pautangin. Dapat careful po tayo sa mga online loan platforms that are registered dahil yung mga loan apps na registered, gusto man natin o hindi yung mga terms nila, mataas man o mababa yung interest nila, basta registered sila, most likely submitting entities din po sila sa CIC. Ngayon kung may isa kang loan app dyan na submitting sa CIC, tapos hindi mo nabayaran, makaka-effect po ito or na-late ka dahil ayaw mo lang sa kanya, ayaw mo siyang bayaran, makaka-affect to sa applications mo with other loan apps. So, may mga iba sa inyo nagsasabi na good payer naman ako. You may be a good payer sa app na to, pero kamusta naman yung ibang apps? So, pag sinabi mong good payer ka, dapat good payer ka. Now, another scenario is, baka good payer ka, pero max out mo naman yung lahat ng mga credit limit mo. Say, for example, meron kang 20 na OLA. Tapos, lahat ng 20 na OLA na yan, inutangan mo. Then you're utilizing more than 90% of your credit limit. That could give them signals na baka high risk ka. So kung credit utilization mo is, let's just say for lack of, credit utilization mo is like 90% or higher, or like, dami mo na talagang utang. Plain and simple terms. Dami mong utang, nakaka-affect din yan. Kahit na good payer ka, pero kung puro katapal-tapal, max out mo lahat, that's also a reason kung bakit bigla kang nare-reject or i-reject ka ng isang loan app. And then finally take note din na may mga loan apps na aside from being submitting entities sa CIC, they are also accessing entities sa CIC. So nakikita po talaga nila. So pag sa legit po, nakikita po nila kung naging kamusta tayo sa ibang mga online lending platforms and other lending institutions. So the next question is, may mag-a-approve pa ba if may bad credit history? Yes, pwede ka pa rin ma-approve kung may bad credit history ka. May mga legit po na nagpapautang pa rin kung may bad credit history ka. Pero you also have to accept na baka magsisimula ka sa mababang amount and dun ka sa mga loan apps na medyo mataas po yung interest. The easier it is na yung isang loan app ay ma-approve ka, usually the caveat is mataas na interest,
mababang term. Or yung company naman ay medyo mahigpit dahil they're making sure na yung borrower ay may capacity talaga to pay, then usually these are the companies that nag-offer ng higher terms at lower interest. So, I hope that helps guys para ma-plan nyo ng mabuti yung mga borrowing and spending habits.